Narito ang malalaki at makalbulahang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Epektibo na po ngayong araw ng Miyerkules, March 27 ang idineklarang half-day work ng Malacanang. Base po sa Memorandum Circular number 45 hanggang alas 12 ng tanghali na lamang ang pasok sa gobyerno mamaya upang bigyang daan ang kanilang gagawing paglalakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Ipapaubaya naman sa pribadong sektor ang pagsuspinde ng pasok sa kanilang empleyado. Hataw Balita ngayon. Abiso po sa mga motorista, ipatutupad ng MMDA ngayong Miyerkules, March 27 ang suspension ng expanded number coding. Batay sa abiso ng ahensya, sinuspindi na rin ito ngayong araw bukod sa Huwebes at Biyernes na kapwa regular holiday para bigyan daan ang inaasahang bulto ng mga bibiyahe para sa long holiday. Nagpaalala naman ang MMDA sa mga motorista na planuhin ang kanilang mga biyahe para hindi maabala. Hataw Balita ngayon. Napagkasunduan o napag-usapan na kahapon March 26 sa telepono ng Deputy Foreign Ministers ng Pilipinas at China ang pinakabagong harassment ng China Coast Guard laban sa Philippine Resupply Mission sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni Philippine Deputy Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro na siya ring Undersecretary for Bilateral Relations and Asian Affairs ang maigting na pagtutol sa ginawa ng CCG at China Maritime Militia. Iginiit naman ni Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong na nagprotekta lamang ang kanilang mga tauhan laban sa anyay foreign vessel na nagtatangkang pumasok sa inaangking nilang teritoryo. Hataw Balita ngayon. Iginiit kahapon March 26 ng abogado ng dating kongresistang si Arlie Tevez ang karapatan ng kanyang kliyente na magsampa ng kaso sa United Nations Human Rights Council o UNHRC. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, pinahihintulutan ang nasabing aksyon sa ilalim ng international law. Binigyang din nito na maaari ring mapasunod ng United Nations ang Pilipinas sa magiging desisyon ukol sa kaso. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Davao Police dahil sa kawalan nito ng impormasyon ukol sa lokasyon ni Apollo Kibuloy. Iginiit ni Representative Castro na may access sa maigting na intelligence at confidential funds ang PNP. Ayon sa Davao City Police Office, hinihintay pa nila ang kopya ng arrest warrant mula sa Senado at ang koordinasyon ng Sergeant at Arms nito. Hataw Balita ngayon. Kinasuhan na kahapon ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS kasama ang nagmamayari sa asong si Kilua, ang suspect na walang awang pumatay sa naturang alagang hayop sa Bato, Camarines Sur. Paglabag sa dog meat trade ang inihain sa korte. Nauna nang itinanggi ng suspect na kakatayin niyang aso at iginiit na pinatay niya ito upang hindi na makakagat pa ng ibang tao. Hataw Balita ngayon. Nawala ng kuryente ang isang cargo ship at bumangga sa support pillar ng Francis Scott Key Bridge sa lungsod ng Baltimore sa Maryland, USA. Kalinsabay ng naganap na aksidente, sinabi ng mga otoridad na halos 5 kotse ang nahulog sa malamig na tubig na may lalim na aabot sa halos 50 feet matapos gumuho ang tulay. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang search and rescue operations. 2 survivors na ang natulungan habang nasa 7 tao pa rin ang nawawala. Hataw Balita ngayon. Good morning, Sunny at Maria. Sana makita na itong mga nawawala pa na hinahanap dahil nga dito sa pag-collapse ng tulay dyan sa Maryland, USA. Sunny. Amigo at Marie. Itong latest na balita ngayon, amigo, patungkol dyan sa mga nabanggit mo na mga hinahanap na missing pa na mga tao. No? So far, sa latest na balita na nakuha natin ay 6 na lang ang missing na hinahanap ngayon ng mga otoridad dyan sa
Baltimore. At para rin sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, amigo, itong Key Bridge ito sa Baltimore ay alam mo, amigo, 46 years nang nakatayo. Isa ito sa 3 bridge, amigo, na main thoroughfare ng Maryland papunta sa Washington DC at sa Virginia State. Kaya itong pagkawasak o pagkahulog itong bridge na ito, amigo, ay mangangahulugan ito, amigo, ng major traffic at kawalan ng padaan papunta diyan sa Washington DC. Marami-raming mga residente, amigo, ang maapektuhan nito hanggang sa maisabalik itong bridge ito, Marie. Oo, no, amigo, at Sunny, medyo malalim-lalim. Mahihirapan ng ating mga rescuers na makita ang mga nahulog na mga sasakyan, 5 kotse nga, ano, at malalim dahil 50 feet. At parang first time ko nakarinig ng ganitong klase na in a long time, ano, na klase ng aksidente. At siguro mas maganda makibalita din tayo sa mga susunod na broadcast natin, ano, kay James Bontuyan, nandiyan din siya sa Maryland, USA. At sana nga, ano, maayos na mabilis ito at kung ito ay isa sa mga main thoroughfare at napaka-traffic at napakaraming sasakyan talagang nagtutungo galing sa iba't ibang mga lokasyon papunta naman ng Washington DC, ano, amigo at Sunny. Mukhang hindi naman yata ito, Sunny, na sinadya. So talagang aksidente itong naganap na ito, Sunny. Amigo, ayon sa mga initial na report ay nag-aabiso ng Mayday itong barko na sila'y nawalan ng kuryente o ng power at control dito sa kanilang barko. At ang kagandahan nito, amigo, between doon sa kanilang pag-abiso ng Mayday at pagka-collide nila dito sa barko ay na-coordinate ng maayos ng mga otoridad sa Maryland at police department sa Baltimore ang sitwasyon nitong barko na ito at naisara agad itong both lanes ng tulay. Kaya mas marami ang naisalbang buhay ka nga nila. Kung hindi ito kasi nag-coordinate ng mas maaga, amigo, mas marami-raming mga passenger vehicles ang nasa ibabaw ng tuloy nito. Nabanggit natin kanina, isa ito sa mga major thoroughfare between Maryland at saka Washington DC. Kaya maayos na coordination na nangyari. Kaya maging minimal ang mga naging problema o na apektuhan ng mga vehicles at mga pasahero dyan sa lugar na yun, amigo. Alright, sana masumpungan na o mahanap na ito pang 6 na nawawala. Inilahad ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang naging kasunduan sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Ayungin Shoal. Gate nito, nagkasundo ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa pinagtatalunang teritoryo. Itinanggi naman ni Roque na nangyari ang di umano'y pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Ng kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan ng nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging aksyon ng China. Hataw Balita ngayon. Personal na kinausap kahapon, March 26, congressional delegation ng Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Kabilang sa mga humarap ang ilang U.S. Senators at miyembro ng U.S. House of Representatives. Tinalakay umano sa nasabing pag-uusap ang ukol sa iba't ibang issue, kabilang ang nagiging aksyon ng China sa West Philippine Sea. Bilang paghahanda naman sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday, isinailalim sa drug testing ang 600 driver at konduktor sa Davao City. Samantala, 24 na bus naman ang inisyuhan ng special permit
ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para punuan ang dami ng mga pasahero. Sila Lane Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon. Isinailalim sa surprise drug testing ang 600 driver at konduktor sa iba't ibang terminal sa Davao City kahapon, March 26. Layo nitong matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga babiyahe ngayong long holiday. Sa ilalim ng programang Oplan Harabas, bawal magmaneho ang mga tsoper na lasing o gumagamit ng iligal na droga. Ang mga magpupositibo sa iligal na droga ay kukumpiskahin ng driver's license at sumailalim sa rehabilitation at counseling. Sa Davao City Overland Transport Terminal, negatibo sa test ang lahat ng mga tsoper at konduktor. So ganihan, nag-random testa sa mga drivers. So 100% negative sa 175 drivers, 0 ang positive sa drug. Diri sa Dicot. Ramdam na rin kahapon ang unti-unting pagdagsa ng mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Ilang mga bakasyonista na kasi ang maagang bumiyahe para makaiwas sa siksikan at mahabang pila. Kasi nung last year kasi, na-experience ko na yung mahaba yung pila dito sa labas. And then, imbis na makakuan ka, maaga ka darating dun sa pupuntahan. And matagal. Pagka-iwas sa hassle na din. So bakit ganun mga pagnanakaw? Yung mga, kasi ito, meron akong ganitong bag. So lahat ng, yung wallet, cellphone, dito lang. And then, the rest, yung mga nasa bag, yung mga damit na lang. Ayon sa Dicot, dodoble pa ang bilang ng mga biyaherong hahabol sa pag-uwi ngayong araw dahil halos wala ng biyahe ang mga bus bukas at sa Biyernes. Mula 700 to 800 bus trips per day, ginawa na itong 1,000 to 1,500 trips kada araw. 24 na bus ang inisyuhan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 11. So karon kato pa lang atong gi-issue kay pag nakita na nato on site ang needed na mga buses, dito na ta mag-issue of special permit. Samantala, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng hindi lisensyadong baril, patatalim na bagay at mga maaring pagmula ng sunog. Dito sa loob ng Davao City Overland Transport Terminal, mahigpit na ipinapatupad ang Anti-Unattended Bag Ordinance o bawal mag-iwan ng mga bag na walang nakabantay dahil maaari itong pagmula ng alarm o panic. 3,000 pulis naman ang ipinakalat ng PRO 11 sa mga bus terminals, simbahan, airport, pantalan at malls upang magpatupad ng seguridad. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hinihintay pa ng Bulacan Public Health Office o PHO ang resulta ng 5 posibleng kaso ng pertussis o whooping cough sa lalawigan na manggagaling pa sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Bukod pa ito sa naitalang 4 na kumpirmadong kaso ng naturang sakit nitong March 23. Pinag-iingat ng gusto ng PHO ang mga magulang ng mga bata, lalo na ang mga bagong panganak na sanggol sa sakit na pertussis o whooping cough. Ayon sa mga PHO, para maproteksyonan ang kanilang mga anak na sanggol, makabubuting magsuot ng face mask. Iwasan ding ma-expose ang bata sa maraming tao at palaging maglinis ng paligid nang makaiwas sa sakit na pertussis o whooping cough. Ayon kay Brian Alfonso, head ng Bulacan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU nitong March 23, 4 na ang naitala ng Bulacan PHO na kumpirmadong sanggol na nagpositibo sa pertussis. 2 dito ay mula sa Maykawayan City, isa sa San Jose del Monte at isa sa Bukawi na napaulat na namatay na wala pang 1 taong gulang. Ayon naman ni Department of Health spokesperson Undersecretary Eric Tayag sa mga magulang, iba yung pag-iingat sa mga bata upang hindi tamaan ng sakit. 4 na po dito ang confirmed, yung 5 naman po ay clinically confirmed. Naghihintay po tayo ng mga resulta nito. Yung atin pong isang confirmed case from Bukawi ay actually death po ito. So bagamat nag-aalala sila na hindi na bakunahan, makakaiwas pa rin. Wala mo ng lips to lips kay baby. Kung meron kang konting sipon, magsuot ng mask, hugas ng kamay at tubig at sabon, alcohol spray, malinis yung surfaces. Hataw Balita ngayon.
Malaki ngayon ang agwat sa pagitan ni US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos ang nangyaring kanselasyon ng nakatakda sanang pagbisita sa Washington ng delegasyon ng matataas na opisyal ng Israel. Plano sanang talakayin dito ang isang military operation ng Israel sa Rafah City ng Gaza kung saan humigit kumulang 1.5 milyong Palestinian ang humingi ng kanlungan. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpuz. Hataw Balita ngayon. Nagulat ang White House sa biglaang kanselasyon ng planong biyahe ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama ang mataas na antas ng delegasyon patungo sa Washington na espesyal na inibitahan ni Pangulong Biden sa isang tawag sa telepono noong nakaraang linggo. Layon sana na nakaplanong pagkikita ang talakay ng mga alalahanin ng Estados Unidos tungkol sa mga plano ng Israel para sa isang malaking operasyong militar sa Rafah City ng Gaza. Sa isang reaksyon na hindi gaanong pinaalam ang pagkabahala ng administrasyon, tinawag ni State Department spokesperson Matthew Miller ang kanselasyon na nakakagulat at nakakalungkot. Bagaman nagkaroon ng malawakang mga konsultasyon sa buong linggo at walang pagsisikap mula sa lider ng Israel na makipag-ugnayan ng diretso kay Biden, inaakusahan ni Netanyahu sa isang pahayag na inilabas ng kanyang opisina matapos ang boto na itinakwil na ng Estados Unidos ang kanyang patakaran sa UN. Para sa Israel Prime Minister, malinaw na paglayo ang nasabing aksyon mula sa posisyon ng Estados Unidos. Ang resolusyon nitong Lunes ay ipinakilala ng 10 non-permanent members ng UN Security Council na kumakatawan sa natitirang bahagi ng mundo sa labas ng 5 bansa na kinabibilangan ng Britain, China, France, Russia at Estados Unidos na may kapangyarihan naman na ito'y pigilan. Charles Corpuz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bumili ang Australian Defence Force ng isang laser-based counter-drone system sa halagang 4.9 million Australian dollars. Posibleng palitan na ng battery-operated laser system ang pangangailangan sa mga sandata ayon sa manufacturer nito. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Nakipagkasundo ang Australian government sa AIM Defence, isang Melbourne-based company, sa paggawa ng Fractal 2 system sa halagang 4.9 million Australian dollars o 180.7 million pesos. Itatrial ng Australian Defence Force o ADF ang Directed Energy o DE technology ng Fractal 2 kontra sa lubhang mapangwasak na unmanned aerial vehicles o UAVs na pangunahing ginagamit sa gyera sa Ukraine. Ang isang directed energy weapon ay nagtututok ng malawak na electromagnetic energy sa isang malayong target. Ayon sa AIM Defence, kaya ng laser-based anti-drone system na sumunog ng bakal at kayang itrack at tamaan mula sa malayo ang isang drone kahit na umaandar ito ng 100 km per hour. Dagdag pa ni Dr. J. Daniel, co-founder ng AIM Defence, kayang pabagsakin ng battery-operated Fractal 2 ang 50 drones kapag ito ay fully charged. Inaasahan ni Dr. Daniel na handa na ang Fractal 2 para magamit ng ADF sa kalagitnaan ng taon. Sa kabilang banda, napili ang AIM Defence kasama ang isa pang Australian company na EOS Defence Systems na lumahok sa Counter Uncrewed Aerial Systems o CUAS Sandbox 2024, isang international drone exercise sa pangunguna ng Canadian Defence Department. Gaganapin ang drone exercise sa May 27 hanggang June 21, 2024 sa Suffield, Canada at lalahukan ng 15 teams. Samantala, matatandaang sumapi rin ang Australia sa drone coalition na pinangungunahan ng United Kingdom at Latvia. We've been proud to announce that Australia will participate in the drone coalition as part of our ongoing support for Ukraine. And we really want to thank the leadership of Britain in terms of supporting Ukraine in its resistance against Russia, and we really want to thank Britain for the way in which they have engaged with us in terms of our support for Ukraine. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng gobyerno ng Canada ang paglikas sa mga Canadian na nasa Haiti
Kasunod ito ng patuloy na paglala ng gang violence sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Orlene, kailan pa sinimula ng Canadian government ang Haiti evacuation para sa mga Canadian? Sherwin, noong Lunes, March 25, sinimula na ng Canada ang paglikas sa mga Canadians sa Haiti. Ayon kay Foreign Minister Melanie Joly, pinaprioritize ng gobyerno ang vulnerable Canadians. Kabilang dito ang mga bata at ang mga nangangailangan ng medical attention. Patuloy ang evacuation ng foreign nationals sa Haiti bunsod ng pagtaas ng bilang ng krimen at violence sa bansa. Ayon sa Canadian government, tinatrabaho nito ang iba pang mga opsyon sa paglikas para sa mga miyembro ng pamilya ng mga mamamayan at permanenteng residente. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 30 Canadians na ang mayroon ng necessary documents at lumapit sa officials for evacuation. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo. Orlene, bukod ba sa Canada, meron din bang ginagawang evacuation efforts ang ibang bansa? Oo, Sherwin, sa Estados Unidos, nagsimula din silang mag-evacuate ng mga American citizens from Haiti via helicopter last week. At ayon nga sa US State Department, meron silang scheduled 3 helicopter evacuations kahapon at meron ding nakaplano ngayong araw na 4 pa. Sherwin? Alright, maraming salamat, Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nilagdaan itong Lunes ni Florida Governor Ron DeSantis ang panukalang batas na nagbabawal sa mga batang wala pang 14 na taong gulang sa paggamit ng iba't ibang social media platforms. Ang mga batang wala pang 16 na taong gulang naman ay kailangan magkaroon ng parental consent upang makagamit ng social media. Ito ang umahataw na balita ni Christy Rosasia. Hataw Balita ngayon. Matapos amyendahan ng mga mambabatas, nilagdaan na ni Governor Ron DeSantis ang panukalang batas na maghihigpit sa mga batang wala pang 16 na taong gulang sa paggamit ng mga social media platform. Inaatasan ng batas na ito ang mga social media platform na alisin ang mga account ng mga batang wala pang 14 na taong gulang at maging ang mga account ng mga batang wala pang 16 na taong gulang na wala namang parental consent. Inaasahan naman na gagamit ng third-party verification system ang mga social media platform upang masala ang mga underage sa kanilang sistema. Bukod dito, kailangan din naburahin ng permanente ng mga platform ang mga personal information ng terminated accounts. Magkakaroon naman ang karapatan ang mga magulang ng mga bata na magsampa ng civil lawsuits kung hindi itututuparin ng mga social media platform. Walang tinukoy na partikular na social media platform ang batas, ngunit target nito ang social media sites na nagdudulot ng infinite scrolling, may mga reaction metrics katulad ng like buttons, may feature na autoplay videos at may live streaming at push notifications. Exempted naman dito ang websites at apps na ang gamit ay para sa email, messaging o texting na nauukol sa particular na sender at recipient. Ito ay isasabatas na sa Enero 1 sa susunod na taon. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. Kaya sa mga kababayan natin, lalo na yung mga magbabiyahe sa araw na ito, malaki yung chance ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Sa nalabing bahagi naman ng ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Mainam ho, pagdala tayo ng mga tubig kasi inaasa natin medyo mainit at tanghali ang sasalubong sa atin sa araw na
na ito. Sa kasalukuyan naman, base sa ating mga pinakahuling datos, wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo dito sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga hanggang sa pagtatapos ng linggong ito at sa pagtatapos ng buwan ng Marso, wala tayong inaasahang mabubuong bagyo sa loob ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility. So generally, fair weather sa malaking bahagi ng bansa maliban dito sa may eastern section ng Luzon, pero asahan pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa kasalukuyan naman, lalong-lalo na sa mga maglalayag sa ating karagatan, wala tayong nakataas sa gale warning, kaya maaring maglayag yung mga sakyang pandagat kahit yung malilitang mga bangka. Bagamat dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon na karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag sa araw na ito. Ang araw natin sisikat ganap na 5:55 na umaga mamaya at lulubog ganap na 6:08 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglabas ng isang Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 1.134 billion pesos. Gagamitin itong bilang budget ng Department of Education na gagamitin para sa conservation and restoration ng Gabaldon School Buildings at iba pang mga heritage school building sa buong bansa. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nais ng pambansang pamahalaan na mapanatili at maibalik bilang bahagi ng pagsisikap sa pagpapahalaga sa kultura ng bansa ang heritage school buildings kasama ang mga Gabaldon School Buildings. Kaya naman inaprubahan na ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman ang pag-release ng Special Allotment Release Order o SARO para sa nasabing layunin. Kabilang sa alokasyon ng pondo ang Cordillera Administrative Region, Caraga, National Capital Region o NCR, Region 1 hanggang Region 12. Kasama sa proseso ng pagpapanumbalik ang mga pagpapabuti sa site tulad ng pag-level at paggrado sa lugar ng paaralan na may mataas na pagsasaalang-alang sa kaligtasan at integridad ng gusali at pag-alis ng mga sagabal at hindi ligtas na istruktura. Ayon kay Secretary Pangandaman, layunin ng hakbang na ibalik at pangalagaan ang mga marangal na espasyo ng Gabaldon School Buildings at iba pang heritage structure na matatagpuan sa malalayong probinsya man o sa mataong mga lungsod bilang vision ng bagong Pilipinas. Ang nasabing mga gusali ay tinayo noong panahon ng kolonyalismo ng Estados Unidos kung saan nagmumula ang inspirasyon ng kanilang arkitektura sa tradisyonal na nipahat at stone house. Ayon sa Department of Education na DepEd, isinagawa ang isang joint inspection ng mga gusali kasama ang National Commission for Culture and Arts, National Historical Commission at National Museum of the Philippines. Nakatakdang magbigay ng benepisyo ang inilabas na halaga sa 654 na silid-aralan sa 83 site sa buong bansa. Sa kasalukuyan, meron 2,045 Gabaldon Schoolhouse sa buong Pilipinas. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Nais madagdagan ng Provincial Tourism Office ng Camarines Norte ang bilang ng community-based tourist attractions sa buong lalawigan. Si Brian Balderaje, humahataw! Hataw Balita ngayon! Mahigit isang buwan na mula nang mahinto si Tatay Ronelo sa kanyang hanap buhay sa Maynila bilang karpintero. Buti na lamang nang umuwi siya sa kanyang probinsya sa San Vicente, Camarines Norte, nagtatayo na pala ng isang community-based tourist attraction doon. Kaya naman agad siyang nagkaroon ng hanap buhay. Mahirap kung isipin, pinakamahirap dahil nasa pinakadulo kami. Nagkaroon ng trabaho ang mga taga rito, extra income dito sa resort na ito. Ayon naman kay Barangay Captain Clenton Villanueva ng Barangay Iraya Sur San Vicente, pinagsikapan nila ng Barangay Council na maitayo ang isang tourist spot sa kanilang lugar dahil nais nilang madagdagan ng pondo ng barangay para sa mga proyekto nito. Sa kadahilanan po na ang aming pong pondo ng barangay napakaliit lamang, sa buong barangay po dito sa bayan ng San Vicente, kami po ang pinakamaliit na pondo, sir. Kaya po nagpasya kami, nag-isip kami mga barangay official na humana po ng mga income source para magkaroon kami ng mga another income para po sa activities or anumang project ng aming barangay. Ito ngayon ang nais ng Provincial Tourism Office ng Camarines Norte,
ang padamihin ng mga tourist destination sa lalawigan na community-based o yung mga pasyalan na ang nagpapatakbo at ang nangangasiwa ay ang komunidad. Hindi ko dinidiscredit yung mga private sector-led enterprises. Pero ang kagandahan nitong community-based tourism organization is that mas maraming tao ang nai-employ, kasi parang cooperative ito. Yung income of this will go to the people. Hinahati-hati nila. For example, kung may kita na 5,000 for a day, ito mahahati-hati na sa taong tumulong. Para sa mga turistang nature lover at nais na maka-experience ng freshwater, ang El Tugawed de Mananap Resort ay bukas na sa mga turista simula bukas, araw ng Huwebes, March 28. Matatagpuan ito malapit sa Barangay Hall ng Barangay Iraya Sur sa bayan ng San Vicente. Brian Baldarahe, umahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Magdamag ng babantayan simula ngayong araw ng NLEX Management ang bulto ng mga biyaherong pauwi ng kani-kanilang probinsya sa bahagi ng Norte at Central Luzon. Mula sa NLEX Balintawak, si Nestor Torres humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Good morning, Nestor. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan ng traffic sa Balintawak Toll Plaza? At hanggang kailan ba itatagal ng inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa NLEX at maging dyan sa ECTEX sa Nestor? Good morning, amigo Sherwin. Sa ngayon nga inaasahan nga itong pagdagsa ng mga motorista na pabalik nga ng norte dahil sa maraming mga kababayan nga natin ang uuwi sa kanilang mga probinsya para magbakasyon at ito ay posibleng tumagal ng hanggang bukas ng gabi. Sa pagtaya ng NLEX Management, posibleng umabot ng halos 400,000 motorista ang maglalakbay sa NLEX. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa daily average na nasa 300,000. Para makontrol ang inaasahang heavy traffic, nagtalaga ang NLEX Management ng 1,500 na personnel. Karamihan ay mga patrol at marshal na 24 hours na naka-duty. Gayon din ang teller sa RFID installation at RFID cash lane transaction. Ine-expect po natin na mga Miyerkules ng tanghali hindi nagtataas yung volume na dagat dito sa ECTEX. Hanggang gabi na po yan, and then madaling araw ng Thursday hanggang hapon din ng Thursday. Yun, mataas pa rin po. Para iwas aberya sa expressway, kinakailangan din na bago muna bumiyahe, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan. Palaging ugaliing mag-check ng blow bag o ang battery, lights, oil, water, brake, air at gas. Sakaling may aberya o aksidente, may pre-towing ang NLEX at meron ding Safe Trip Mo Sagot Ko program o Motorist Assistance Program. Inumpisahan ito nitong March 22 ng 6 a.m. hanggang March 25 ng 6 a.m. Kasunod dito ay ngayong March 27 ng 6 a.m. hanggang March 29 ng 6 a.m. at March 30 ng 6 a.m. hanggang April 1 ng 6 a.m. Mahalaga rin bago bumiyahe ay may sapat na tulog nang makaiwas sa aksidente. Kung makaramdam ng antok o pagtulog, mabuting ipark muna ang sasakyan sa mga customer parking area ng NLEX kung saan may pre-towing. Samantala, sa ngayon nga ay kung mayroong aberya o aksidente ay tumawag lang sa NLEX hotline na 02-135,000. Amigi Sherwin, kung mapapasin mo sa aking likuran, ito na yung pila na 3 lanes dito. Ito yung RFID installation cash lane kung saan nga yung mga walang paring RFID na talagang gusto nila paring magbabayad sila ng cash ay pwede sila ditong magbayad doon sa 3 lane na ito na pero ang nakalagay pa rin ni RFID pero pwede silang magbayad rito ng cash at pwede silang magpa-install o magpakabit ng RFID stickers at pwede rin din silang mag-load
ito yung mga wala pa sa ngayon. At yung mga truck naman, pati yung mga bus, pwede naman umusad lang doon, lalagpas lang ng konti. Meron doon isa pang lugar kung saan pwede naman din silang magpakabit doon sa isa pang booth para sa mga kababayan natin na wala pa rin ang RFID sticker at gustong magpa-load. Amigo Sherwin. Oo, sana matagal na nang nagpakabit sila, no? Pero anyway, magpakabit na rin hanggang ngayon para maging maalwan ang kanilang biyahe. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa NLEX. Hataw Balita ngayon. Isang media information session ang isinagawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Naga City. Layo nito na mas maiparating sa mga mamamayan ang mga advokasya at mga kaalaman sa tulong ng media sector. Si Ryan Salantandol, humahataw! Hataw Balita ngayon. Matagumpay na naidaos ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kauna-unahang media information session sa Southern Luzon Regional Office ng BSP sa Naga City. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga kawani ng media at public information officers ng ilang mga sangay ng pamahalaan. Layo ng aktibidad na mas maparaming Bicolano ang makaunawa sa mga kaalaman na may kaugnayan sa ginagawang advokasya, mandato at mga programang inilulunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So we've been conducting, although this is the first one in Bicol, rest assured that marami pang darating. Siyempre, BSP has been very active, especially in our public information campaign. Kasama sa mga tinalakay ang economical and financial learnings, digital payments, payments policy and development at online banking system sa bansa. Itinuro rin kung paano makakapaghain ng reklamo ang mga consumers laban sa posibleng paglabag sa kanilang bangko. Since yung mga participants naman doon sa payment system, they are also considered as regulated entities ng BSP. So, aside from the FCPA or 1160, makukover yung compliance nila doon sa protection against fraud. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Eto para sa atin to, amigo at Sunny, at syempre sa ating mga kasama sa tech at kay Dantley. Pagod ka na ba sa dami ng schoolworks, trabaho o stress na sa biyahe? Mag-pause ka muna. Halina, sumama at mag-unwind at mag-relax na rin sa hidden gem na recreational at educational na pasyalan na matatagpuan naman sa Tanay, Rizal. Si Jolitz Matangat, humahataw! Hanap po ba ay nature park na may fine dining restaurant at education farm kung saan pwede kayong mag-bonding kasama ang barkada o pamilya? Dito ka na sa Gayas na matatagpuan lamang sa Tanay, Rizal. Sa lawak na 6 hectares, masisilayan mo rito ang makapigil hiningang mga tanawin katulad ng Pililawin Mills at Laguna Lake. Ang Gayas po kasi, ang ibig sabihin po nito in Greek mythology is the goddess of nature. So, kaya po naging Gaya Sanctuary is the goal po is makagawa ng isang environment o lugar kung saan magiging sanctuary or haven ito para po sa kalikasan. Kapag nagpunta po kayo dito sa Gayas, makikita niyo po yung magandang lugar, magandang view, magandang weather. Kung gusto mo naman ng Instagrammable na lugar, hindi pa uli ang kanilang makuling na flower garden at ang farm na tampok ang iba't ibang klase ng mga nagagandang halaman at mga puno. Nakilala namin yung mga trees na hindi namin alam na dito lang sa Philippines na tatagpuan. So, na-introduce sa amin kung ano yung mga kanilang mga gamit para sa pang-araw-araw nating. Kasi marami na ngayong mga bata na hindi na alam yan, hindi na appreciate, hindi na nila alam. Siyempre, hindi ba kukumpleto ang pag-unwind at pag-relax kung hindi natin matitikman ang kanilang signature dish na kung tawagin ay GK Pampano. So this is Pampano. GK Pampano is our signature dish. It composed of our kongkase na hinahaluan natin ng katmon,
Nagamit natin yung katmon dito para pampaasim sa ating pampano. Kung ikaw naman ay nauuhaw, mayroon ding ino-offer ang Gayas Cafe na iba't ibang drinks. At isa nga sa kanilang bestseller ang manamis-namis at maasim-asim na kung tawagin nila ay lemon vine juice. Lemon vine po is maliliit na prutas, kagaya nito. Pag hinarvest nyo po siya, meron siyang maliliit na dahon, and then tatanggalin natin siya kapag ipaprocess na natin. It also comes with a lot of vitamins, especially rich in vitamin C. Isang first-time guest na si Butch Blanco ang naaliw sa relaxing view at mga pagkaing patok sa panlasa. Oo, maganda yung ambience. Usually pinupuntahan naming spot sa Rizal, yung may nasa mountains, may view. Kaya kami nagka-interest dito dahil dun sa windmill. Kita yung windmill from here. So maganda naman yung yung experience. Masarap din yung food. Nagbubukas ang Gayas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Maaari rin kayong bumisita sa kanilang Facebook page para malaman ang ibang impormasyon at detalye tungkol sa kanilang mga serbisyo, promotions, package deals at updates sa inyong bakasyon. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Halina't ayain ang pamilya at barkada na mag-relax dito sa Gayas. Mula rito sa Rizal, Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon. Samantala, inaasahan na ngayong araw ng Miyerkules ang pagdagsa po ng mga pasahero sa Batangas Port, isang araw bago ang pagsisimula ng long holiday sa bansa. Ngayong Miyerkules na rin kasi ang araw na idineklara ng Malacanang na half day ang pasok sa government offices, kaya't inaasahan na maraming pasahero ang magdaratingan. At mula sa Batangas Port, si Lynette Bahe humahataw live. Hataw Balita ngayon. Good morning, Lynette. Ano na ang update dyan sa Batangas Port? Marami na bang dumarating na mga pasahero, Lynette? Good morning, Sherwin. Sa ngayon nga, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero rito sa Pantalan at inaasahan ngayong araw Miyerkules, especially mamayang bandang hapon ang pagdating o magdaragsa ang mga pasahero na babiyahe patungo sa iba't ibang mga probinsya. Sa talaan ng Philippine Coast Guard o PCG, nasa 7,397 libong pasahero na ang mga umalis o outbound passengers at nasa 7,810 naman ang inbound passengers o dumarating na pasahero dito sa Batangas Port. Nananatiling nasa heightened alert pa rin ang mga distrito, istasyon at substation nito mula noong March 24 hanggang March 30, araw ng Sabado para mataas ang kaligtasan at seguridad ng mga pasaherong bumabiyahe sa dagat bilang pag-activate ng kanilang off-land biyaheng ayos ng Department of Transportation ngayong long holiday. Mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito sa Pantalan. Patuloy naman ang paalala ng PCG sa mga pasahero na para iwas abala ay huwag nang magdala pa ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng mga patalim at flammable materials, gayon din ang pagdadala ng baboy o hogs ay bawal pa rin. Ayon pa sa PCG, kulang man ang barko ay wala naman dapat ikabahala ang mga pasahero dahil nagpalabas na ng relaxation order ang marina kung saan wala ng schedule ng trip at patuloy ang biyahe ng barko hanggat may tao. Balik sa'yo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Lynette Bahe, nag-uulat ng live mula sa Batangas Port. Hataw Balita ngayon. Naglunsad ng investigasyon ng European Union sa ilang mga tech companies dahil sa bagong palatuntunan sa digital market. Kasama dito ang Apple, Google at Meta. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Inuusisa ng European Union o EU kung ang ilang tech companies gaya ng Apple, Google at Meta ay nagpapatupad ng mga bagong palatuntunan para sa mas ligtas na digital market. Bahagi ito ng pagpapatupad ng bagong batas na Digital Markets Act. Nag-aalala kasi ang European Union na baka hindi isinasagawa ng ilang mga kumpanya ang mga inilabas na palatuntunan.
Halimbawa, gustong masigurado ng EU na hindi pinapabura ng Google ang kanilang mga serbisyo kaysa mga serbisyo ng iba pagdating sa search engine. Isinasagawa ang ganitong mga investigasyon dahil naireklamong hindi sumusunod sa bagong batas ang ilan sa mga kumpanyang ito. Maaring umabot ng halos 1 taon ang mga isasagawang investigasyon. Magdidesisyon din ang EU kung may magiging pagbabago sa kanilang paraan ng operasyon at kung may mahaharapin silang mga penalties kapag napatunayang hindi sila sumusunod sa mga bagong batas. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ng pinakaabangan nating lahat. James o Sunny, pwede bang bumate? Pwede. Ayan, si James man at si Sunny, narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Roselyn Petismith, taga Port McMurray, Canada. Kamusta po yung taga Kidapawan? Magdalita tapuhon sa February 8 kung loobin ng Diyos makabakasyon ni. Kamusta po sa akong mga gilikanan diya sa kamuda Antipas? Mga taga Ruhas din, akong mga igagaw, akong mga kamag-anak, kamusta ka pong tanan? At sa atin namang shout out, happy birthday po kay Sis Hedda Mertalia. Ganon din kay Brad Jassy Mertalia, ang kanyang kabiyak. Ayan, Sunny. Yun. Binabati ko rin ng happy baptism ang isa sa mga anak-anakan natin dito, Sherwin at Marie, si Milo Kalingasan. Ayan. At shout out din sa Kamarse couple at kila Mike Kapulong at ganoon din sa RB's couple. At syempre, sa ating masugid na taga-subaybay dito sa Los Angeles, si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Sa nanay ko dyan sa Marikina, good morning, Mama. Ayan, Marie, go ahead. Yes, shout out sa aking father-in-law, si Remigio Peñaranda. Happy birthday. Kahapon, March 25. At syempre, sa aking mi amor, si Brad Nomer. Hello sa inyo dyan. At syempre, sa mga nakasama namin noong nakaraang SPBB dito naman sa Austin, Texas, sa Killeen at sa San Antonio. Ayan, go ahead. Ayun. Mga kasambahay, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Nasa day number 3 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Yan, at patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat po ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-27 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako ang inyong amigo Sherwin Kulubong.
At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, March 27, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Marie Peñaranda mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.